Ayan, yan. So, welcome guys dito sa ating day 2. Let's welcome everyone, si Miss Patricia, si Sir Carlo. Magandang gabi sa inyong guys lahat. All right, so I think we still have a couple of minutes left, but I think pwede na tayo mag-start. Let me just quickly share my screen. All right, let me know if you can see it. Type yes in the comments or in the chat if nakikita niyo yung screen ko. Let me know kung okay din yung audio ko. Yes, yes. All right, cool. So, all right. Sino guys ang nakakita ng ad na ito? Type me. Kung sino yung nakakita ng ad na ito. Si JC Bags, si Rans, si Jessie Silvosa. Ayan, so nakita niyo tong ads na to, so most probably na-curious kayo anong meron dito sa ad na to. By the way, this is my best performing ad so far. Itong ad na to has been running since last year of September. So marami nakarelate, so that's why most probably nag-click kayo. Okay? So pag-usapan natin, ano nga ba itong Facebook auction, no? In layman's term, Facebook auction is basically, we call it bidding, no? So binibid mo yung budget mo para ipakita ni Facebook sa newsfeed or dun sa ad placement ni Facebook, no? So auction is also a different term or similar term sa bidding. So ganun po siya nag-work si Facebook. Paano ka china-charge ni Facebook? It's all about bidding. All right, so inside the Facebook auction, it's divided into different categories or different campaign objectives. Let's break it down one by one. And para mas maintindihan nyo, ano bang campaign objective ang bagay sa akin? Okay? So let's assume meron tayong 10 million na audience size, and doon sa 10 million na audience size na yon, you're gonna select awareness campaign, which is yung nasa taas. Okay? If you are someone na hindi naman ganong kalaki yung ad budget, say for example, ang tawag ito, hindi ka naman si Coca-Cola, hindi ka naman si Johnson Johnson. Alam mo yung mga big brands natin dito sa Pilipinas, si Jollibee, si Mang Inasal. Kung wala ka namang milyones na budget, do not use awareness kasi you'll just be wasting money. You'll be throwing spaghetti at the wall and basically, patapon yung pera na yun. Hindi ka magkakaroon ng resulta dito sa awareness campaign. Because what you're telling kay Facebook, you're telling Facebook to find more people who are likely to remember your brand. Okay, kaya ang binibili mo dito is the lowest cost per 1,000 impressions. Okay, o yung CPM stands for cost per mil or cost per 1,000 impressions. Pinakamababa or pinaka-cheap na CPM ang mabibili mo dito. That's why the reason why maraming mata, because you want to get more eyeballs doon sa iyong brand or doon sa iyong products or services at a lowest cost or a cheapest cost. Okay? Now, the second one is traffic. You are telling Facebook to find more people who are likely to click your link or to visit your website at the lowest cost per click. Makikita mo dito, ang CPC mo or cost per click mo is sobrang baba. Okay? Because you are telling Facebook, I would like you to find more people na mahilig mag-click sa link, mahilig mag-visit ng website, pero ito yung mga taong gusto ko yung mababa yung cost ng per click. Okay? And doon sa traffic, dadami talaga yung link clicks mo dyan, dadami yung website visitors mo dyan. Most probably, meron ka ding matitisod na sales or sale, pero hindi yun yung significant sale na hinahanap mo o yung website conversion na hinahanap because
again, kung ano yung inutos mo kay Facebook, Facebook is a data machine and lahat po tayo nandito sa Zoom. Ngayon, meron po tayong tag price kay Facebook. May kanya-kanyang presyo po tayo kay Facebook. No, for example, si Sir Carlo, natag siya ni Facebook as clicker. So, Sir Carlo belongs to the traffic campaign objective. Ibig sabihin, pag ako as an advertiser, nag-run ako ng campaign, ang hahanapin ni Facebook is kayong mga katulad ni Sir Carlo. Okay, because based on historical activity ni Sir Carlo sa Facebook, siya yung madalas mag-click ng kung ano-ano, no? So, yun doon po ni Facebook ipapakita yung ads ko. Okay? Now, on the other hand, dito sa engagement, you are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page. Ito yung mga tao na mahilig mag-comment, mag-share, mag-like, manood ng video. Sila yung mga madalas mag-engage sa mga posts. Most likely, ito rin yung makukuha mo. Sila rin yung mahilig mag-message sa page. Let's take this for example, si Miss Charm. So, identified din ni Facebook yung activities ni Miss Charm. Ang tawag dito, most likely kapag nag-run ako ng engagement campaign, kay Miss Charm ko ipapakita yung ad or kay Miss Charm ipapakita ni Facebook yung ad ko because yung historical activity ni Miss Charm ay mahilig siya mag-engage sa page, sa manood ng video, etc. Okay, mapapansin mo din dito ang baba ng CPM nito, ng engagement or yung cost per 1,000 impressions, no? And mangilan-ngilan meron ka makukuhang sales doon. Depende doon sa kung gaano kaganda yung offer mo, kung gaano kaganda yung customer journey ng isang user sa Facebook. Kaya makikita mo dito, meron dito mga dollar sign. Ito rin yung mga tao na most likely bibili sa inyo, mangilan-ngilan. Okay? But down the funnel, kung mapapansin nyo, ito parang imbudo siya, di ba? So down the funnel, meron tayong tinatawag na leads, app promotions, and sales. I'm not gonna dive into app promotions because wala naman tayong app na pinopromote, hindi naman tayo si Foodpanda. So I'm just gonna dive into leads and sales, okay? Unahin ko muna to si leads, no? If you optimize for leads, especially website conversion leads, you are telling Facebook to find more people who are likely to provide their email address, their mobile numbers, or yung contact info nila. Basically, you're telling Facebook to optimize first, optimize CPM. Ibig sabihin, pinapwersa mo yung algorithm ni Facebook to find people na down the line or down the funnel. Okay, mapapansin mo dito, medyo nagkukumpul-kumpul na sila, nandito na yung mga possible talaga na bibili sa'yo ng products or services mo. Okay, so yun po yung leads. Ibig sabihin, you are forcing the algorithm to find people na magbibigay sa'yo ng information like their contact info and their mobile number and their email address. No? And doon sa sales, makikita mo dito, nagkukumpul-kumpul sila sa baba. Okay, again, you are optimizing for CPM or yung optimized CPM na magkaroon ng sales yung campaigns mo, especially website conversions campaign. Now, mapapansin nyo dito sa pinakababa, sinong magkakaroon ng idea bakit dito yung pinaka bottom, anong napapansin nyo dito sa baba? Sino makakapagbigay ng idea? No, ano yung napapansin nyo sa baba? Meron ba? Meron kayo napapansin sa pinaka bottom? Wala. Tingnan natin yung chat, yung comments. Small range, sales. More dollar sign. Yes, tama si Miss Karen. More dollar sign. More on website click in sales conversions. Yes, tama si si Jessie Silvosa. Konti ang tao. Yes, exactly. Si San, yun yung na-pinpoint mo.
High conversion, yes, tama naman si Sir Ronald. Pero ang pinakatumbok na sagot is konti ang tao, maraming sales. Ibig sabihin, out of 10 million na audience size mo, yung 10 million na yon hindi naman lahat yung bibili sa'yo. Portion of the 10 million na audience size goes to the bottom of the funnel or yung pinaka identified ni Facebook na likely to buy from you. Okay, pero papansinin mo, hindi siya ganun karami. Okay, mangilan-ngilan lang siya in terms of numbers, no? Now, makikita mo dito, let me just quickly move this one sa baba. Okay? So, meron tayong tinatawag na low-hanging fruit, no? Imaginein mo ikaw si advertiser A, tapos yung competitor mo si advertiser B. Okay? If you spend the low budget or if you spend a small budget, you are basically telling Facebook, you are all basically bidding to get the lowest cost possible sa auction or sa bidding platform ni Facebook. You are telling Facebook to find the lowest cost conversion possible. Kaya makikita mo dito sa tier 1, mangilan-ngilan yung audience na magiging sale or magiging customers mo. Okay, the moment you scale up, katulad dito ni advertiser C, which is also your competitor, imaginein mo si advertiser A, ikaw. Si advertiser B, tsaka si advertiser C, yan yung competitors po ninyo. Si advertiser C, ibig sabihin, malaki na yung budget niya. So, you can just imagine na dahil malaki na yung budget niya, advertiser C is also bidding to the most number of customers na or potential customers na bibili sa products or services niya, which is nasa tier 8, tier 9, or tier 10. So, ayun, makikita mo, ang dami ng dollar sign or peso sign. And sooner or later kasi, if you spend a small budget, you will masasaturate mo yung audience na yon. And that's the reason why makikita mo doon sa ad set level mo, meron kang makikita doon na learning limited, which is yung kulay orange. Ibig sabihin nun, yung audience size mo na saturate mo na siya. And Facebook is telling you that I can no longer give you the conversions that you need because I na-saturate ko na yung audience within the budget that you are using. Okay? Now, in this case, let's say ang cost per purchase or cost per message mo doon is around 10 pesos. The moment you scale up your budget, the cost will also become expensive. Okay, let's say for example, sabi ni advertiser B, mag-i-increase din ako ng budget, gusto ko makipag-compete kay advertiser C. Sabi mo naman, sige, magko-compete din ako. And then, eto na kayong tatlo, naglalaban-laban na kayo dyan. And the cost that you are paying is this much, 40 pesos na ngayon. Kung dati nagbabayad ka ng 10 piso, you are basically bidding with a much expensive cost. And paano ka mananalo sa auction, no? Kasi 'di ba? Facebook will anong tawag dito, will give or will show the ads that is more compelling and nagre-resonate doon sa audience niya. So, itong low hanging fruit, imagine niyo yung apple tree. Okay? Itong apple tree na to, our apple tree. Itong apple tree na to, yung low hanging fruit, ito yung kayang pitasin. Dahil ito yung pinakamababang cost. Ito yung kayang ibigay sa'yo ni Facebook. And the moment you increase sa taas, di ba mas marami ng bunga doon sa taas, mas mahal na siya. Kumbaga, yung nandito sa baba na kayang pitasin, sila yung mga murang leads or murang cost per purchase na kayang pitasin para sa'yo. The moment you increase your budget, the more it become expensive. That's the reason why you guys are competing against your competitor.
Okay? Kaya po siya nagmamahal. Now, just to give you an idea, I'm just gonna go for the whiteboards, new whiteboard. Okay? Ganito po kasi itsura ng auction. So halimbawa, let's say for example, let's describe this, si Miss Erica ito. Okay, ito siya, ayan, yan si Miss Erica. Yan. Pagpasensyahan mo yung drawing ko, Miss Erica. So, ayan siya. And let's take it for as an example. Si Miss Charm is the advertiser A. No? Si Miss Charm, advertiser A. Let's put Charm here. Charm. Okay, and then ito naman ito si Miss Shanda ay ano niyo na muna yung ano niyo. Maraming nag-aano dito, teka muna. Close whiteboard muna natin. Whiteboard. Who can start sharing some sharing? Host only yan para hindi maka-share yung iba. Whiteboard, existing whiteboard. Yan. Ayan. So, kita naman yung whiteboard ko, no? Yan, kasi merong ibang nagbo-move ng mouse eh. Ayan. So, lagay natin dito. Hindi ko siya madrag. Ayan. So, si Charm is advertiser A. Tapos si Sir Carlo is advertiser B. Yan. Lagay natin dito si Sir Carlo. Maliit ba? Malaki? Parang maliit yung ano natin. Teka. 63%, 100%. Ano ko siya i-drag? Yun, okay. Okay. Bear with me on this, guys, no? All right, so advertiser A si Miss Charm, tapos advertiser B si Sir Carlo. Tapos let's see si Miss Erica ang interest niya, it's more of like fashion, no? Mahilig si Miss Erica sa fashion, sa mga damit, no? Mahilig siyang mag-shopping, mag-online shopping, and yung activities niya kay Facebook, it's more of fashion. Sabi ni Miss Erica, Facebook, targetin mo nga to si Miss Erica ng ads ko. Okay? Sabi naman ni Sir Carlo, ako din Facebook, meron din akong products about fashion, targetin mo din si Miss Erica ng ads na i-run ko. And let's assume si Miss Charm tsaka si Sir Carlo maglo-launch sila ng kanilang campaign ng 12 midnight, no? And sabi ni Miss Charm, sabi niya, willing ako magbayad ng 500 pesos per day, no? And sabi naman ni lagyan natin dito sa baba. Willing ako magbayad ng 500 pesos per day. Sabi naman ni Sir Carlo, ako din Facebook, 500 pesos per day din ako. Okay? And as in sabay na sabay sila mag-launch ng ads para i-target si Miss Erica na interested about fashion. Now, i-charge kayo both ni Facebook based on CPM. Okay? Yung cost per mil na tinatawag or yung cost per 1,000 impressions. Sa bawat 1,000 impression, yun yung unang-unang i-charge sa inyo ni Facebook. Okay? Now, assuming na 250 pesos ang tina-charge kay Miss Charm in terms of 1,000 impressions, si Sir Carlo naman is 250 pesos naman per 1,000 impressions. Ngayon, mamimili na ngayon si Facebook kung kaninong ad ang mas nagko-convert, kung kaninong ad ang mas quality yung pinapakitang ad, kung kaninong ad yung mas engaging. No, halimbawa, nakita ni Facebook based on data na yung ad ni Sir Carlo ang mas maganda. Okay, mas engaging
Ang mangyayari po nun is bababa yung cost per 1,000 impression ni Sir Carlo. Kung dati, nagbabayad siya ng 250 pesos per 1,000 impressions, magiging 200 pesos yan, magiging 150 pesos ang cost per 1,000 impressions. Ibig po sabihin nun, kapag bumaba ang cost per 1,000 impressions, tataas po ang number of impressions. Ibig sabihin po, mas maraming makakakita ng ads ni Sir Carlo sa mababang halaga. Ibig sabihin po, nire-reward po ni Facebook yung ads ni Sir Carlo para mas maraming makakita ng ads niya. Mas maraming makakakita, mas maraming magkiklik, mas maraming manonood, mas maraming mag-i-engage, mas maraming mag-i-inquire, dahil po nire-reward po ni Facebook yung ads ni Sir Carlo. Okay? On the other hand, yung ads po ni Miss Charm ay pangit. Okay? Huwag po kayo masasaktan, Miss Charm. This is just a demonstration. Hindi po siya engaging. Hindi po maganda yung quality ng ads ni Miss Charm. Wala pong nagko-convert. Okay? Ang mangyayari po noon is tataas po ang cost per 1,000 impressions ni Miss Charm. Yung 250 na binabayaran po niya magiging 350, magiging 450, and so on and so forth. Pag tumaas ang cost per 1,000 impressions mo, bababa ang number of impressions. Ibig sabihin, kukonti yung makakakita ng ads mo, kukonti yung magkiklik, kukonti yung mag-i-inquire, kukonti po yung mag-i-engage kasi nga ang taas ng cost per 1,000 impressions mo. Ang mangyayari po nun, ipipenalize ka po ni Facebook, and the penalty is giving you a high cost per result. Ang mangyayari po noon, yung dati pong binabayaran mong 10 piso na cost per message, magiging 50 pesos po yun, magiging 100 piso, whatever, magiging 200 pesos. Kasi nga po, pinipenalize ka ni Facebook because yung ads mo is hindi converting, hindi engaging, at hindi po quality yung pinapakita mong ads. Ginigradean po kasi kayo ni Facebook ng 3 lang. Average. Okay, ito po yung grade po ni Facebook sa ads po ninyo. Average, below average. Okay, below average. Yung unang grade po sa inyo, kapag mababa po ang grade po ninyo, makikita nyo below average, average, at ang susunod is above average. Okay, kapag nakikita nyo yung sa ad level po ninyo is above average po lahat or average po yung ads po ng ad po ninyo, ibig sabihin maganda po yung quality, nag-i-engage yung tao, nagko-convert yung tao. Pero pag nakita nyo po na below average yung ads po ninyo, ay ipipenalize po kayo ni Facebook, magkakaroon kayo ng penalty, and the way Facebook is giving you this penalty is giving you a high cost per 1,000 impressions. Okay? Ngayon, saan nyo po makikita itong grading system po ni Facebook nito? Makikita nyo po yung grading system po na yan doon sa mismong ad level. Hanap po tayo ng ad example para magkaroon po kayo ng idea nung grading system po ni Facebook. Okay? Ito po siya. Let me just quickly share my screen. Ito po yung grading system po ni Facebook, no? So makikita nyo po doon sa column nung reporting column po ninyo, makikita nyo quality ranking, ibig sabihin lang po nito is quality ba yung ad na pinapakita mo. Ibig sabihin, hindi ba siya, anong tawag dito, hindi ba siya, anong tawag dito, yung quality ba ng ads na pinapakita mo is highly, yung text na babasa, maayos, so magkakaroon ka ng average or above average na grading system.
Itong isang ito, yung ad na to is below average. Ibig sabihin nun, yung quality daw, sabi ni Facebook, yung quality ng ads nito is bottom 35% against your competitors. Okay? Ito naman, sabi ni Facebook, ang engagement nito is mababa. Pero yung quality ng ads mo is okay, average. And then conversion rate ranking, ibig sabihin maraming nagko-convert, maraming bumibili, based doon sa ad relevance diagnostics. Kasi hindi nyo ba napapansin guys na kapag nung nag-click kayo doon sa ads ko, okay, stop sharing ko muna. Nung nag-click kayo doon sa ads ko, meron ding ibang ads ng competitors ko ang lumabas sa inyo. Tama ba? Nung before kayo nag-enroll sa akin, nung kinilik ninyo yung ads, tapos after a while, meron ding lumabas na competitors ko. It's because ganun po nagwo-work yung algorithm po ni Facebook. Ibig sabihin po, sineserve po ni Facebook both my ads and my competitor ads doon sa relevant or sa similar audience na nag-take action doon sa doon sa competitors ko. Kaya kumbaga both of our ads are being shown to you. But if na-notice ni Facebook na mas maraming nagko-convert sa akin or mas maraming nag-i-engage sa akin, yung ads ko ang ipapakita sa inyo. And then magkakaroon po ng penalty yung competitors ko, magkakaroon sila ng mas mataas na cost. Okay? Against me. And that's how I win the auction. Paano ako mananalo sa auction? Dapat ang ads ko is converting, engaging, and quality. Tatlo lang. Okay? For all of you guys here na nagrarun ng ads po nila, it's the same. Ipapakita po ni Facebook yung ads sa yung ads ninyo sa target audience po ninyo as well as your competitors. Kapag po yung ad po ninyo ay walang kalatoy-hilatoy, walang sustansya, hindi relevant, hindi engaging, puro pagbebenta yung nakikita, buy my shiny stuff, buy me because I'm the best. You are not even providing value. Chances are Facebook will show your competitors' ads to your target audience and you will get a much expensive result. Kaya mapapansin niyo yan, dati nagbabayad kayo ng 10 piso, 2, and then mapapansin niyo also na puro basura yung nakukuha nyo kasi nga, I'm sorry to say, basura rin yung ads na pinapakita po ninyo. It's the same like if nagtanim ka I mean yung tinanim mo, hindi mo na diligan ng maganda or hindi mo na cultivate ng maganda, yun din po yung resulta. And it's the very same way kay Facebook. Ganun siya nagwo-work. Okay, mas gugustuhin kasi ni Facebook na ipakita yung ads na relevant doon sa target audience, mas converting, mas nag-i-engage, kaysa doon sa ad mo na hindi nagko-convert. Ipipenalize ka niya kasi ayaw ni Facebook na lumipat yung audience sa ibang platform. Kasi pag nabisit yung mga users na parang napapangitan na sila kay Facebook, ano pong mangyayari? Lilipat po sila sa TikTok, lilipat po sila sa ibang platform, lilipat sila sa YouTube. Ayaw po ni Facebook ng ganoon. So, Facebook wants to produce or to give the best experience possible sa kanilang mga users. And by doing so, as an advertiser, it's your responsibility to give the best experience possible sa mga users ni Facebook. Kailangan relevant yung ads ninyo, kailangan engaging, and kailangan converting. But if not, ipipenalize po kayo ni Facebook. And anong tawag dito? You give up. Kasi wala ka ng wala ka ng choice kundi mag-give up, patayin mo yung campaigns mo kasi ang mahal ng cost na chine-charge sa'yo ni Facebook. Make sense? So,
Yung sinasabi ko sa inyo na na-saturate mo na yung audience, mag-deep dive lang ako dun sa sinasabi ko sa inyo na na-saturate mo na yung audience. I'll give you an example. I'm gonna share my screen. Say for example sa sales or nasa e-com ka halimbawa, dito sa ad set level, ano yung fashion si Miss Erica na yung kanyang ano, i-click mo lang tong switch to original audience options, use original audience, and then pagdating mo dito sa advantage detailed targeting, let's say fashion, type mo dito yung interest. Fashion, let's say fashion and style, yan, fashion and style. So according to Facebook, ang estimated audience size niya ay 515,000. Maliit ka. Hanap tayo ng iba. Ito na lang, fashion accessories, let's say. Remove ko lang ito. Fashion accessories, sabi ni Facebook, is between 38 million to 44 million ang estimated audience size niya. Now, for example, if you have 100 pesos na budget, saan na yun? Ito, 100 pesos. Ibig sabihin, out of 38 million to 44 million na estimated audience size, ang estimated na reach mo lang based doon sa budget mo is between 1,700 to 5,000 reach lang. Titingnan mo nga dito, zero conversions pa nga. Dahil yung budget mo is 100 pesos, sobrang liit. Okay? Now, kapag nakita mo na nag-learning limited na yung ad set mo, ibig sabihin po nun, na-saturate niya na tong audience na to. Wala na siyang maibubuga. Ang gusto kasi ni Facebook is at least magkaroon ka ng 50 conversions in 1 week. And it's impossible to get 50 conversions in 1 week if you are spending a small amount. Okay, sabi ni Russell Brunson, tama ba? Ni Russell Brunson, whoever can spend the most to acquire new customers wins. And if you don't have enough budget to spend on ads, then talo ka. Because those people or those advertisers who have money to spend sa ads to test, to get results, sila po yung mas mananalo sa auction. Okay, and at the same time, kung maganda yung ads na pinapakita nila, compelling and converting, then sila po yung mas mananalo sa auctions. Sa auction, make sense? Now, so again, yung 100 pesos mo, kapag na-saturate mo na yung reach mo na between 1,700 to 5,000 na katao, makikita mo learning limited na po siya. Kaya ako po itong sasabihin niyo po, so wala na tayong chance para mag-compete against other advertisers na malaking budget. Meron po tayong chance makipag-compete. And that's the reason why na itong dito sa anong tawag dito? Nabuo ko tong 100 pesos Facebook ad strategy framework. So pag pumunta ka dito sa forum, dito sa website ko, makikita mo dito, pwede mong i-download yung framework, ito. So clickable po ito ha. Pag kinilik mo itong download button, mapupunta ka doon sa, click mo yung download button, mapupunta ka doon sa mismong PDF file. No, i-send ko po dito sa inyo yung link ng forum. I believe naka ano niyo na to. Ayan, click nyo po yan, tapos mapupunta po kayo dito sa forum. Pwede kayo mag-ask ng questions po dyan sa baba. Ayan, so kamukha nito ni Rans Nibal. Ayan, so pwede kayong mag-comment po dyan kung may tanong po kayo. Kasi po itong ating Telegram po is i-dissolve ko na po ito by December 31 of this year.
Ayan, December 31, i-dissolve ko na po itong Junior Strategist GC and all your questions will be answered dito po sa forum. So kung may tanong po kayo about 100 pesos Facebook ad strategy, dito na po kayo magko-comment and sasagutin ko po yan. It's either via text or via video. Okay? So again, pwede kayong mag-engage po dito sa forum po natin and then meron po tayong mga trainings po dito. Free po yung mga trainings po na yan. Ito, Persuasive AI Copywriting, paano kayo mag-create ng humanized copy or content, how to create your Shopify website from scratch, nandito lahat po yan. Yung Facebook ad format and recommendations, pag kinilik nyo po yan, nandiyan dyan po yung recommended sizes po ng Facebook ads po ninyo. And mag-update po ito from time to time. And yun po yung support ko po sa inyo. Kasi itong Telegram po natin, i-dissolve ko na yan by December 31. But you can still ask questions doon po sa ating Telegram. And by the way, yung Facebook Ads Calculator nandito rin po. So pwede nyo pong i-download po yan. Nandito po sa baba yung link or you can simply click the download button. Mapupunta po kayo sa Facebook Ads Calculator. Ituturo ko po yan sa day 5, no, para mas lalo nyong maintindihan kung paano gamitin yung Facebook Ads Calculator. Alright, so yun po yung lesson for natin for tonight. And let me know if you have questions po sa lesson 2 natin ngayon. You can chat diyan po sa chat box po natin. And ano tawag dito? I'm happy to answer all your questions dyan sa chat kung meron. Kung wala, then have a good night. See you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Kung meron, I'd be happy to answer all your questions. Sige po, Rans Nival, pwede kitang i-unmute. Wait lang, Rans. I-unmute kita para hindi magulo yung ano. Ask to unmute. Sige, go ahead. Sige po. You can unmute yourself. Hello, Coach. Magandang gabi. Yes, magandang gabi po. Sige po. Kasi may question lang ako dun sa sa quality, yung below average, average, and above average. Pag sinabing below average, kailangan ba i-off yung campaign? Pag yung tatlong column na yon, makita mo puro below average, i-turn off mo na yon. Kung gitna lang, boss, yung yung isa lang or yung engagement lang. Tapos okay. Yung dalawa naman. So, lagi mong iisipin ano ba yung goal mo. Kung ang goal mo purchase, dapat yung conversion rate ranking is above average or average man lang. Ibig sabihin nun, kung meron kang website conversions or website yung ginagamit mo or let's say messaging man yan, dapat maraming nagme-message, dapat above average, or maraming nagko-convert sa website mo, maraming nagiging customer. Pag maraming nagiging customer, okay lang yon kahit yung gitna, yung engagement rate ranking mo mababa. Okay. Okay, let's say below average yung engagement rate ranking mo, pero yung quality ranking mo nung ad mo is average, okay lang yon, or vice versa. Ang mahirap doon, kapag yung tatlong yun below average, tagilid ka. Mas mataas ang cost na binabayaran mo kay Facebook. Okay, gets ko na, coach. Kasi nung nagra-run kasi ako ng ads kasi napansin ko yung gitna, yung engagement, sabi ko mababa, paano kaya to? Pangit kaya yung ads ko. Pero yung dalawa okay naman siya. Average saka average naman. Sabi ko, kaya pinatay ko kaya wag mong papatayin agad-agad. Dapat tingnan mo kung ano yung goal mo.
Kasi kung engagement rate ranking lang ang problema doon sa ads mo na yon, ibig sabihin lang naman nun, sinasabi lang ni Facebook sa'yo, na kulang yung engagement mo, hindi siya engaging. Ang ibig sabihin nun, ang i-workout mo doon sa ads mo na yon is engagement. Yan yung sinasabi sa'yo ni Facebook na, Sir Rans, okay naman yung quality ng videos mo or ng image mo, okay naman yung conversion rate ranking, may nag-i-engage, meron nagko-convert naman, meron nagme-message. But the problem is, yung gitna, hindi siya engaging. Ibig sabihin, walang masyado nagko-comment, ng how, ng interested. Kung yun, Possible, possible yun sa ad copy, Coach, no? yes, possible sa ad copy, possible nasa headline, kasi pwede mong Okay. sabihin kasi doon, parang comment down below to learn more or let me know your thoughts. Kasi mapapansin mo, kung ipinapollow nyo ako sa Facebook, yung page ko, follow nyo naman pala ako. Ah, shameless plugging na rin yung itong natin. Kung pinapollow nyo ako sa Facebook, mapapansin nyo doon, lagi kong sinasabi doon, or hindi naman madalas, or para every now and then nagsasabi ako doon, comment down below what's your thoughts. Okay? Or comment copy or comment letter G para i-send ko sa iyo later kung ano yung kung ano yung details about this program. That's my way of getting more engagement doon sa page ko. Okay? The more na maraming engagement yung page mo, the more Facebook will think that this ad or this post is engaging. And kapag napansin ni Facebook na engaging itong post na to, mas ipapakita ni Facebook yon sa mas maraming tao at a lowest cost. Minsan nga makikita mo nga kahit na hindi ad, makikita mo may lalabas doon sa feed mo, suggested page or suggested post. Napansin niyo? Opo. Yes po. Madalas Yes. po, madalas. Okay. So, ibig sabihin nun, napansin kasi ng algorithm ni Facebook na most likely, relevant itong post na to sa'yo. Kahit na hindi ka nagra-run ng ad, kapag yung post na yon ay maraming comments, iisipin ni Facebook, ipakita ko kaya to sa mas maraming tao kasi engaging ito. Nakita ko si Rans, nag-comment doon sa page ni Blank, ng competitor ko, baka gusto niya rin itong content na to, baka relevant sa kanya to. Kaya makikita mo suggested pages. Make sense? Opo, opo, opo. Nagits ko na, Coach. Thank you, yun lang. Okay. Alright. So, hopefully nakatulong. Okay, And opo. yes, si Sir James po, ilang interest ang ilalagay? Um, Especially real estate. Ganito po lang yan, Sir James, no? One interest lang ang ilalagay mo. Shoo! Nangyari. Ayun pala, engagement. So, ibig sabihin sa ad copy, quality and conversion, okay naman. Quality ranking, okay. Tagilid ako. So, engagement, nasa sa para.
Guys, may apologies. Naputol ako. Nag-disconnect yung aking Wi-Fi. Unfortunately, nag-disconnect siya. Ganda sana nung usapan natin kanina. Ayan, nawala bigla. Nasa na ako? Si Sir James. Oh. Sir James, balikan ko yung tanong mo. Make sure lang na stock mo dun sa sa same ad set yung similar na interest. Halimbawa, golf. So anything similar sa golf, pagsamasamahin mo lang siya doon. Pero kung golf tapos food, ang layo nun. So yun yung titingnan mo doon. Okay? Hopefully nasagot si Sir Christopher. Ano pong campaign kapag app installation o food delivery service? Pabili, padala, app promotions po, Sir Christopher, yung isi-select mo. No, app promotions po yung campaign na isi-select mo. Okay? Saan nga po makikita yung average ranking? Di ko po makita sa akin. Sir James, dito mo po makikita sa sa ad level. Okay, pupunta ka po dito sa ad level. Share ko lang yung screen ko. Naririnig ba ako? Dito ka pupunta, Sir James, sa ito, yung ad level. Okay, para makita mo yung quality ranking, engagement rate ranking, tsaka conversion rate ranking. Okay? Coach, paano magandang ad objective for medical services? Lead generation, Sir Jesse. Si Rans, Coach, ano po mas maganda pag walang website or landing page na campaign? Messaging campaign lang po, Sir Rans. Okay? Coach, does the number of days and an ad run significantly impact the outcome of sales? Like how many days po suggested to have a good conversation of sales? Okay. Si M, depende po sa binibenta po nyo, M. If ang binibenta nyo is worth thousands of pesos, let's say 5,000, 10,000, 20, 50,000, 100K, 1 million, you need leads in order for you to nurture them to become a paying customer. Kasi you cannot expect someone to buy from you from the get-go na hindi ka pa naman nila kilala. So all you need to do is to anong tawag dito? Establish relationship, establish trust before they buy. So sa totoong buhay po, ganun din po 'yon. Kapag nagbebenta ka ng products or services, kailangan mo ma-establish yung trust before sabihin mo sa kanila o bilhin mo na itong products or services ko. Kasi you have to consider the fact na it's all about trust. It's all about building relationship. Pareho lang po yan sa online marketing. Okay? So 3 days or 3 days minimum tolerance kapag sa e-commerce business, halimbawa ang product mo is about 800 pesos, 1,500, at least 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance.
Okay, si M. And then, Coach, kapag walang laman yung quality engagement rate and conversion rate ranking, ibig sabihin po nun, San, is wala pang masyadong data sa Facebook. Kaya blanco pa yon, no? Sir, as someone na wala pong experience, may example po ba ng good quality ads and bad quality ads? Mas may visual comparison po ba tayo? Gem, it's not you to decide which one has the good quality and bad quality ads. Yung pinakita ko po sa inyo kanina, it's your audience na magde-decide, hindi ikaw. And based doon sa dito sa ano tawag dito? Sa score na binibigay sa inyo ni Facebook, dito mo makikita kung quality ba or hindi quality yung ads mo na yon. Okay? So, diyan mo siya makikita and compare kung ano yung mas nagre-resonate, ano yung mas engaging para sa ano po niyo, sa target audience po niyo. Okay, pag real estate po, anong recommended na campaign leads po, Sir James? Okay, Faith Monsayak. Sir, di ko po maka-attend ng first day. Ask ko lang po ang mas preferred ninyo, photos or videos sa paggawa ng ad. Test both, Miss Faith. No? Never assume that this ad or this video or this image will resonate sa iyong audience. Always test and verify. It's not you to decide which one is better, image or video. You test. Okay? Okay ba tayo doon? Okay. Meet muna natin si Sir Rance. Coach, anong recommended ad campaign for jewelry products to get sales and to get quality page likes? Do not or wag ka na spend ng so much time on page likes, San. Just run conversion campaign if you have a website and messaging campaign kung wala kang website. But preferably, magkaroon ka ng website para mas quality yung makukuha mong users or audience. Okay? Kasi kung page likes lang yung aasahan mo, most likely hindi naman siya relevant or hindi naman talaga siya ang tawag dito. Kung bibili ka ng page likes, I'd rather spend my budget on website conversion campaigns or i-boost mo yung live mo. Kasi meron akong friend, they sell jewelries, diamonds or diamond-like na products, nagla-live selling lang sila. So sa live selling, marami kang makukuhang audience dyan na talagang interested doon sa products mo. And then you boost your videos to create similar people na nag-engage doon sa ads, sa page mo. Sa resto bar business, frozen meat, ano maganda? Dalawa yata yung tinatanong mo, Miss Jen. Kapag resto bar ka, doon muna tayo sa resto bar bago tayo sa frozen meat. Pag resto bar ka, Miss Jen, ang gawin mo is mag-run ka ng ads and then doon sa ads mo, meron ka doong ibibigay na coupon or let's say redeemable coupon na let's say if you visit our store, meron kang libreng pulutan. No, i-claim mo tong libreng pulutan mo, just make sure lang na i-present mo yung coupon code na to. Mag-imbento ka lang ng coupon code na let's say sisig GG. Alam mo 'yan. Tapos i-present mo lang tong sisig GG pag pumunta ka dun sa aming resto bar and then you attribute that coupon code. Ibig sabihin nun, kapag may nag-present ng coupon code sa resto bar po ninyo,
na sisig GG, ibig sabihin po nung galing sila sa ads mo. And that's how you attribute the sales from your Facebook ads, from online traffic to offline traffic, or online conversions, online engagement or online transactions to offline conversions. That's how you attribute your sales from your Facebook ads campaigns. Sa frozen meat naman, ang pwede kong naiisip kong campaign dito is like targeted mo yung mga mommies, targeted mo yung mga household mommies. Sila kasi yung mga decision makers or yung buyers ng frozen meat mo. Or probably depende doon sa target avatar mo. Let's say if you are targeting people na who wants to, depende sa target avatar mo, Miss Jen if these people are likely to resell your frozen meat, then targetin mo yung mga tao na gustong magkaroon ng small business. So, depende po sa target avatar mo or doon sa target persona na gusto mong ipakita yung ads mo. Kung consumer yan, then targetin mo yung mga mommies, stay-at-home moms na posibleng bumili ng frozen meat mo. Pero kung yung mga resellers, then find people who are check mo yung entrepreneurship, small business owners, Facebook page admins, yun, pwede yan. Make sense? May tututunan po ba tonight? So if may questions pa, let me know. If wala na, si James, ano po need gawin, coach, pag below average? Obviously, pag below average yung quality ranking mo, ibig sabihin nun, pangit yung ad creative mo. Hindi siya quality. Hindi siya ang tawag dito, click worthy. Kumbaga pag dumaan sa newsfeed ko, scroll up. Anong inaano niyo pag nakita niyo yung ad na dumaan sa feed niyo na hindi man lang na get yung attention niyo or hindi quality, ano man naman tong ad na to. So scroll up niyo. So may kinalaman po yung sa cost niyo. Pagka in-scroll up ka tapos hindi quality yung ads mo, affected po yung quality ng yung ad quality ranking mo. Okay? Ibig sabihin nun, yes, you need to improve your creatives. Tama po kayo, Sir James. Kailangan nyo improve. Yun na yung metrics na kailangan nyo tingnan na, pag itong ad na, itong image na to, ibig sabihin, below average yung image, or below average yung ad quality, ibig sabihin nun, kailangan mong i-improve yung quality ng image na yan. Make sense? Natutunan po ba yung lesson for tonight? Meron kayong nakuhang anong tawag dito? Mind-blowing experience. Yung aha moment. Aha, okay, ganun pala yun. Okay, guys. So, thank you so much for attending our lesson for tonight, and I'll see you tomorrow. And we will be creating the campaign from scratch tomorrow. Okay, so huwag kayong mawawala kasi gagawin po natin yung campaign from scratch doon kay Miss Joyce na Facebook page. All right? Thank you so much, guys, and I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Bye-bye.